Terry felt bruised and used. Ngunit higit ang sakit na iniinda niya sa kanyang kalooban kaysa sa pisikal. Magdamag halos mula nang iwan siya ni Cain ay hindi na siya pinatulog ng sari-saring isipin. At sa mga sandali ng kalungkutan tulad noon, ay nahihiling niyang sana'y buhay pa ang kanyang Lola Mercedes na lagi na'y handang makinig at umalo sa kanya. Ngunit wala na ito. At ibig din niyang sisihin ang sarili sa miserable niya ngayong kalagayan kung hindi niya sinuway ang kagustuhan ng kanyang abuela. Sana ngayon maligaya siya sa piling ni Cain. Kung naghintay lang sana siya ng ilang panahon, marirealize niyang hindi mahirap mahalin ng lalaki. Pero pinutol niya ang magandang kapalarang pinagdesisyonan ni Mercedes para sa kanya nang hilingin niya kay Cain na ipawalang bisa ang kanilang kasal. At ngayon, habang binabalikan niya sa isip ang nangyayari, napatunayan niyang yun ang pinakamalaking pagkakamaling nagawa niya sa kanyang buhay. Now, it's only just that I live a miserable life. Kutya niya sa sarili, mapait ang ngiting sumilay sa mga labi niya habang nakatitig sa sariling refleksyon sa salamin ng tokador. Ibig din niyang pagsisihan ang ginawang pag-uwi nang hindi muna tinatawagan si Cain. Kung hindi pa siya umuwi ay hindi pa siya masasaktan ng ganito. But I wanted to surprise him. Nalulumong pagtatanggol niya sa sarili. Hindi niya inisip na sa pagbabalik niya siyang higit na masosorpresa. Kung sana'y dumating siya sa panahong kasal na sina Cain at Salome, marahil ay hindi ganito kasakit ang kanyang mararamdaman. Dahil kung nagkataon ay wala na siyang magagawa pa kung hindi tanggapin ang katotohanang hindi talaga sila ni Cain ang itinalaga ng Diyos para sa isa't isa. Then I would go back to the States at sisikaping kalimutan na lamang ang lahat ng bagay na may kaugnayan kay Cain. But now, it wasn't that easy. For she still had the choice to fight and lose or lose without even trying. Parang sasakit ang ulong naihilamos niya ang mga palad sa muka. Hindi na niya alam kung anong dapat niyang gawin. Pagkatapos ng marahas na pag-angkin sa kanya ni Cain ay ibig na niyang mawala ng pag-asa. He had been gentle to her when they first made love in her apartment. Pero kagabi hindi niya naramdaman ang pagsambulat ng mga fireworks ng ipikit niya mga mata. Manapang naramdaman niya ay panlulumo at desperasyon. O Cain, nagpawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Sana hindi na kita minahal. Stop it, Terry. Walang mangyayari sa pagsaself-pity mo. Sigaw ng munting tinig at the back of her mind. Napaunat siya at muling pinagmasdan ng refleksyon sa salamin. Pinahid niya ng mga daliri ang luhang bumasa sa magkabilang pisngi. Mugto ang kanyang mga mata. Hindi may pagkakailang magdamag siyang umiyak. Ipinapaalala niya sa sariling kailangan niyang magsuot mamaya ng dark glasses bago lumabas ng kwarto. Hindi niya gugustuhin makita ng kahit na sinong mugto niyang mga mata, lalo na ni Cain. Ayaw niyang pagtawanan siya ng binata o pataghan ng mga kawaksi. Muli siya nagpawala ng isang malalim na buntong hininga. Kay palay upang mabawasan kahit konti ang paninikip ng kanyang dibdib. Tama ng sentimiento, sabi niya sa sarili. It's time to move on. Paano niya may sasalbang pride na naiwala niya kagabi kung maghapon siyang magmumukmuk lamang dito sa loob ng kwarto. Lalo lamang niyang gagawing miserable ang kanyang sarili. May mas mahalagang bagay pa sa asyenda na maaari niyang pagtuunan ng pansin maliban kay Cain. Sa isipin yun ay tumayo na siya mula sa pagkakaupo sa harap ng tokador and took a shower. Pilit niyang iwinaksi sa isipan ang anyo ni Cain habang hinahaplos sa mga bahagi ng katawan na kagabi inangkin nito. Damn you, Cain! Bulalas niya, hindi na naman napigilan ang pagpatak ng luha sa magkabilang pisngi. Bago pa siya muling malugmok sa kalungkutan ay kagad na niyang tinapos ang paliligo. Ngunit nang buksan niya ang closet at makita ang mga gamit doon ng binata ay lalo lamang siyang napahagulhol. Nang mahamig ang sarili ay pinagtakhan niya kung bakit naroroon ang mga damit nito. Nabuo sa isip niyang isang konklusyon. He'd been using my room. Inilabas niya mula sa closet ang isang faded blue jeans at puting blusang mahabang manggas. Binuksan niya ang taguan ng kanyang mga sapatos at kinuha ang leather boots na ginagamit niya sa pangangabayo. Bago tuluyang lumabas, hindi niya kinalimutang isuot ang dark glasses. Makalipas ang kulang isang oras ay papalabas na siya ng kwarto. Nagtuloy siya sa kusina at naabot ang naghahanda ng almusal si Manang Loleng.
Ipinasya niyang usisayin ng matanda tungkol sa mga aktibidades ni Cain. Manang, dito ba natutulog sa asyenda si Cain? Tanong niya matapos humigop ng kape. Ilang sandaling nag-isip ang kawaksi. Gumuhit ang pagtataka sa anyo nito. Bakit? Hindi ba niya nabanggit sa'yo? Sa kwarto mo na siya natutulog mula na umalis ka. At hindi ba siya doon natulog kagabi? Sa guest room nga pala siya lumabas kanina. Tumangutango siya bilang reaksyon sa sinabi ng matanda. Biglang naisip niya si Salome. Nakaramdam siya ng pagkainis. Dinala na ba ito ng binata sa kanyang kwarto? Did they make love on her bed? That same bed kung saan inangkin siya nito kagabi. Shit! Bulalas niya ng mga paso sa biglang paghigop ng kapeng mainit. Oh, dahan-dahan iha. Siya nga pala, nagbilin si Cain na kung gusto mo raw mapanood ang pag-aani ng tubo ay sumunod ka na lamang doon. Alam mo pa naman daw sigurong puntahan. Napatawa si Manang Loling. Yung asawa mo, yang si Cain talaga, oo. Ngumiti rin siya sa pagiging mali-mali ng matanda, ngunit ang tuway hindi umabot sa kanyang mga mata. Kaya sarap pakinggan ang salitang yung asawa mo, pero lalo lamang yung nagpapadagdag sa lungkot na nararamdaman niya. Nang ihain nitong almusal ay mabilis niyang inubos ang tapa at sinangag. Matagal din siyang nasabik sa mga pagkaing Filipino, kaya may palagi siyang madadagdagan ng kanyang timbang sa panahon ng pananatili niya dito. Ginamit niyang backdoor patungo sa kwadra at ilang sandaling nakipagkwentuhan kay Mang Isyu habang nagpapalipas ng kabusugan. Tulad ni Manang Loling ay nagpasalamat ang matanda sa kanyang mga pasalubong. Naku, gustong-gusto ng mga apo ko yung mga tsokolate ining. Anitong maluwang ang pagkakangiti. Siguro ho'y napakarami na ninyong apo, Mang Isyu, ano ho? Nakatawa niya sabi. Oo, naku, ang mga anak ko kasi wala nang inatupag kung hindi magparami. Nahihiyang napakamot ito sa ulo. Ganito nga yata talagang buhay. Kung sinong mahihirap ay siyang nagkakaanak ng marami. Masaya naman ho ang marami, hindi po ba? Kung sa bagay, o siya, ihahanda ko na si Miles at baka naiinip ka na. Sumama siya sa loob ng kwadro at ganun na lamang ang katuwaan nang makitang halos walang pinagbagong paboritong kabayo sa nakalipas na mga taon. Alagang-alaga ni Cain ang kabayo mo, Terry. Madalas na itong sinasakyan niya kapag naglilibot siya dito sa asyenda. Tingnan mo naman, kahit ilang taon na si Miles ay nasa kondisyon pa rin. Tinapik-tapik niya sa leeg ang kabayo at pinaamoy dito ang palad niya. Napahalakak siya ng dila-dilaan niya ni Miles. Bilang premyo, dumampot siya ng dayamit pinakain nito. Sa pakiusap niya ay pumayag si Mang Isyu na siyang maglabas sa kabayo habang inihahanda nito ang saddle. Parang batang niyakap niya si Miles at sinuklay ang buhok nito. Naging bahagi ng kanyang kabataan ng kabayo kaya ganun na lamang ang pagpapahalaga niya rito. Isa sa mga alaalang iniwan ng yumaon niyang ama at ikinakatuwa niyang malamang inaalagaan nito ni Cain habang wala siya. Upang mapadali tinulungan na niya si Mang Isyu sa paglalagay ng saddle. Nang matapos ay sumampa na siya sa likod ni Miles at nagpaalam na sa matanda. Sinadya ni Terry na patakbuhin lamang ng mabagal si Miles upang magkaroon ng pagkakataong busugin ng mga mata sa kinasabikang tanawin. She stretched at pinuno ng sariwang hangin ng baga. Etong isang bagay na hindi niya nakita sa New York at hindi niya ipagpapalit ang asyenda sa kahit na alin pang maunlad na syudad sa Amerika. If she had to choose ay mas pipiliin niyang buhay sa Hacienda Guerrero kaysa saan pa man. Pero ngayong malabo ng reconciliation sa kanila ni Cain ay natitiyak niyang walang kasing lungkot ang mga araw na ititigil niya dito bago bumalik sa Amerika. Did you miss me, Miles? Tanong niya tinapik sa legang kabayo. Do you enjoy your rides with Cain, ha? I bet you do. Having that handsome devil on your back is privilege. Mapait ang ngiting sumilay sa kanyang mga labi matapos sabihin yun. She had the privilege last night but she didn't enjoy it. At isipin pa lamang yun ay nais na niyang pagalitan ang sarili for surrendering to his kisses nang wala man lang ni kaunting pagpapakipot. Bago pa muling malunod sa alaala na nagdaang gabi ay binalik niya ang pansin sa kaparangan. Umihip ang hangin at nilipad ang mga bulaklak ng talahib. Animoy mga hibla ng bulak na palutang-lutang sa ere. Isang sinalon ng kanyang palad, ngunit agad din tinangay ng hangin palayo sa kanya. Just like Cain. Anit na pabuntong hininga. Gone with the wind before I could even hold. Naramdaman niya ang lungkot na kung ilang beses na magpasikip sa dibdib niya, simula pa lamang kanina. Napag-isip-isip niyang hindi nakakatulong ang pagsisentimiento upang mapagaan ang bigat na daladala niya sa kanyang kalooban. Manapay, lalo lamang siyang nahuhulog sa kapighatian.
Pinasya niya patakbuhin na ng mabilis si Miles upang madaling makarating sa tubuhan. Malayo pa lamang ay natanaw na niya ang 3 truck na nakaparada sa gilid ng mabatong kalsada. Ang pang-4 ay nasa gitna ng tubuhan at kasalukuyang kinakargahan ng mga inaning tubo. Pinatakbo niya palapit sa kinaroroonan ng mga trabahador ang kabayo habang hinahanap si Cain sa pulutong mga nag-aani. Malapit na siya sa tila kubong pahingahan na mahagip ng paningin niya ang binata. Nahigit niyang hininga nang makitang hubad-baro itong kausap ang isang matandang lalaki. Hawak nito isang katatagpos na tubo at sa nakikita niya tila mayroong pagdidiskusyonan ang dalawa. Ilang di pa na lamang ang layo niya sa mga ito nang lumingon si Cain. Hindi niya maipaliwanag ang ekspresyong bumakas sa anyo nito pagkakita sa kanya. Sige namang Tintin, anito bilang pagtatapos sa sinasabi sa matandang lalaki pagkuway humarap sa kanya. Tiningala siya nito. Mabuti naman at pinagbigyan mong imbitasyon ko. Isang simpleng ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Hindi niya napigil ang sariling hagurin ito ng tingin mula sa suot na leather boots pataas sa hapit na maong. Napalunok siya nang dumakong paningin sa harapan nito. Wala sa loob na nakagat ang ibabang labi nang makita mga balahibong halos umabot sa pusod nito. At wala ito kaunti mga taba sa tiyan. His abs were deliriously gorgeous. Ang malapad na dibdib ay larawan ng matibay na sandigan. Tinigil na lamang niyang masusing pagmamasid sa binata nang makitang pilyong ngiting sumilay sa mga labi nito. Napapahiyang nagbawi siya ng tingin at pinalakad ang kabayo palapit sa kubong pahingahan. Hindi na niya nakitang makahulog ang sulyap na ipinukul nito sa kanya. Bago pa siya makababa sa kabayo ay nasa tabi na niya ito at nakahandang umalalay. Inabot niya rito ang kanyang kamay nang bumaba at sa proseso'y nagkalapit ang kanilang mga katawan. Kakatuwang bagamat pawisan ay ang mabangong samyo pa rin ng maskulo na ginamit nito ang nanunuot sa ilong niya. Ilang sandali siyang hindi nakakilos. Nang magangat siya ng paningin ay nakita niyang nakatiimbagang ito at sa naramdamang paghipit ng mga kamay nitong halos magsalikop sa makitid niyang bewang ay nahuhulaan na niyang epektong nililika. Nang presensya niya rito, bakit ay walang pinagkaiba yon sa nararamdaman niya? You may let go of me now, Cain. Aniya sa buhol-buhol na paghinga. Isang segundo pa sa tabi nito'y baka panawa na siya ng ulirat. Narinig niya nang humugot ito ng malalim na paghinga bago tila napapasong binitawan siya at nagpatiuna ng sumilong sa kubo. Ramdam niya mabilis na pitik ng pulso sa lalamunan at ang panunuyunon nang sumunod dito. Halatang kanyang tensyon nang wala sa loob na basain ng tilang mga labi. At parang nanunukso pang mabagal na pinunasan ni Cain ng tuwalya ang katawan habang siya'y tila na mamagnetong sinusundan ng tingin ng bawat galaw ng muscles nito. How dare you, Cain? Don't do this to me, sigaw ng isip niya. Nang maramdaman ng panginginig ng mga tuhod ay inilangan niya ang suporta ng mesang kawayan. Napahawak siya doon. Lihim na minurang sarili sa sensual na pakaramdam na bumalot sa kanya ng mga sandaling iyon at tila nabasang kanyang iniisip, nakakalokon ngumiti ito sa kanya. Don't! Ani ang may kaakibat na warning sa tono na humakbang ito palapit sa kanya. I'm not doing anything, sweetheart. Ani itong naglalaro sa mga matang pilyong ngiti. Cain, about last night. Pinatatag niyang sarili ng ilang dangkal na lamang ang layo nito sa isa't isa pero tila nawawala sa bukabularyo niya ng tapang sa tuwing magkakalapit sila. What about it? Paanas na tanong nito at hinuli ng mga daliri ang hilang hibla ng kanyang buhok. He was teasing her. Lord, he was teasing her and he was great at it. I didn't like what you did last night, Cain. Sa wakas ay nagkalakas siya ng loob ng sabihin yon. You treated me like a whore? Pagtatapos nito sa hindi niya masabi. Yes. Nagalit-galitan siya upang isalbang pride. Ngumisito. Kasunod noon ay nahalinhan ng galit ang pilyong ngiting naglalaro sa mga mata nito. I tried to make an honest woman out of you, Terry. I offered you marriage. Doon pa lang sa apartment mo sa Manhattan, noong unang may namagitan sa ating dalawa. But you turned me down. Anong gusto mo isipin ko? Anong gusto mong itawag ko sa isang babaeng ipinagkakakalubang sarili niya sa lalaki pero tumatanggi sa alok na kasal, ha? I'm not a whore, aniya sa nanggagalaiting mga ngipin. She tried to control herself na huwag sumigaw dahil ayaw niya matawag ang pansin ng mga trabahador. Damn right you're not. Tugon ito sa tono ng insulto. If I were to marry you, Cain, yun hindi dahil sa merong namagitan sa ating dalawa. I must love you, Cain. Do you understand? At obviously, hindi mo ko mahal. Anito,
Makalipas ng ilang sandaling katahimikan. Pait ba yung nakita niyang gumuhit sa anyo nito? No, pinaglalaroan lamang siya ng kanyang paningin. Why do I have this feeling that you hate me, Cain? Nagtatakang tanong niya, hindi ba dapat ay matuwa ka? Hindi mo kailangang obligahin sarili mong pakasalan ako dahil lamang sa may namagitan sa ating dalawa. Hindi natin pinlanong mangyari yun, it just happened. Nakita niya na magdilim ang anyo nito at sa ilang sandali ay natakot siyang baka pilipitin itong leeg niya. He was about to say something nang marinig nilang tunog ng papalapit na sasakyan. Lumingon siya at nakita niyang pick-up na patungo sa kanilang direksyon. Hindi naglipat saglit ay huminto yun sa tapat ng kubo at magkasunod na bumaba sina Will at Salome. Cain! Masuyong yakap ang naging bati ni Salome sa binata at kung hindi lamang nakatingin sa kanya ang huli na parang hinihintay ang kanyang magiging reaksyon ay hindi pa niya magagawang paglabanan ang mga luhang nais magpahilam sa kanyang mga mata. She tried to be casual at upang disimulahin ang nararamdaman ay binaling niya ang atensyon kay Will. Maluwang ngiting sinalubong niya ang lalaki. Hello Terry. Nito na halatang nagulat na ialok niya ang kanyang pisngi para sa isang beso-beso. Nang sulyapan niya si Cain nakita niyang pangingit-ngit sa anyo nito. Lihim siyang nakadama ng tagumpay. Hindi mo ba ako ipapakilala sa maganda mong kaibigan, Cain? Nakangiting sabi ni Salome na sabay silang lumapit ni Will sa mga ito. Pinagkilala sila ni Cain at hindi may pagkakaila ang magkahalong gulat at kasiyahan na bumakas sa mukha ni Salome nang makilala siya. Ikaw ang nag-iisang apo ni Senyora Mercedes? Ang kaisa-isang tagapagmana ng Hacienda Guerrero? Nangingisla pa mga matang bulalas pa nito. Pilit ang ngiting tumango siya. Hindi niya kilalang babae pero bakit may pakiramdam siyang kilalang-kilala na siya nito? Ikinagagala kitang makilala, Terry. Kailan ka pa bumalik? Hindi ba't nasa Amerika ka? Sunod-sunod na tanong nito. I just arrived yesterday. Maikli niyang tugon. Ayaw niyang tanggapin sa sariling madaling kagaanan ng loob ang babaeng ito. Ikakasal na kami ni Cain. May pagmamalaking pahayag nito. Tamang-tamang dating mo. Pwede bang ikaw na lang maging maid of honor ko? Ikakarangal ko kung papayag ka. Salome, hindi natin alam kung magtatagal dito si Terry. Baka bago pang ating kasal ay bumalik na siya sa Amerika. Sabad ni Cain na halatang hindi sang-ayon sa suhesyon ng babae. Nasaktan siya sa sinabi nito kaya bilang ganti, pinasya niyang tanggapin ang alok ni Salome. If Will is going to be Cain's best man, as I'm sure he is, wala akong makitang dahilan para tanggihan ang alok mo, Salome. I'll be happy to be your maid of honor. Habang sinasabi ni matamis ang ngiting binalingan niya si Will. Nakakulot noong lalaki ng marahang mapailing. Oh, thank you, Terry. Hindi siya tumanggi nang yakapin siya nito na para bang matagal na sila magkakilala. Nang muli niyang sulyapan, si Cain ay wala ng anumang damdaming mababakas sa mga mata nito. At lalo siyang nasaktan ng sarap niya'y hapitin ito sa bewang si Salome at halikan. Kung hindi pa tumikim si Will, ay hindi pa maghihiwalay ang mga ito. Ipapaalala ko lang ang lakad natin mamayang hapon, Cain. Nito. May pupuntahan ka? Tanong ni Salome sa binata. Kakausapin namin ang mga namimili ng tubo. Paliwanag nito. Pero ngayon ang appointment natin sa modista. May bahagyang pagpoprotesta sa tono nito, ngunit sa isang tingin lamang ni Cain ay natahimik ito. Why don't we go ourselves, Salome? Siguro na may sagot na rin ninyo ni Cain ang gown na isusuot ko, ani Terry sa pagnanais na lalong asarin si Cain. Habang pinapakita nitong disgusto sa pagiging abay niya sa kasal ng mga ito, ay lalo niyang ipagsisiksikan ng kanyang sarili. That's a good idea! Saan tayo magkikita? Excited na baling sa kanya ng babae. Just tell me the name of the place and I'll meet you there at 3 o'clock this afternoon. It's the most convenient time for me if you will ask me. 3 o'clock then, I'll see you at Juliana's. Isinaulo niya ang lugar na binigyan nito at pagkatapos ay nagpaalam ng babalik sa bahay Hacienda. Bago pa makasagot ang tatlo ay tumalikod na siya tinungang kinaroroonan ni Miles. Pagkasakay sa kabayo walang lingon likod na pinatakbo niya yon upang mabilis palayo ng lugar na yon. Nang makalayo hindi na niya pinigil ang luhang sumungaw sa kanyang mga mata. May sinasabi sa kanya si Manang Loleng na nadatnan niyang naglilinis sa sala ngunit hindi na niya ito pinansin. Sa kasalukuyang estado ng kanyang emosyon ay hindi niya gustong humarap o makipag-usap sa kahit na sino. Nasa itas na siya ng hagdan nang maunawa ang sinasabi nitong tumawag doon si Andrea at nagbili na mag-return call siya sa ina. Pagpasok sa kwarto ay agad niyang binagsak ang katawan sa kama at umiyak. Nagagalit na siya sa sarili dahil mula pa kahapon nang dumating siya wala na siyang ginawa kung hindi ang umiyak. Pero anong magagawa niya? Sinasaktan siya ni Cain. How could he make love to her and not love her?
Damn you. So kung ilang beses ni sinabi niya sa sarili, matagal na siya sa pagkakasubsob sa kama bago tuluyang humupang kanyang damdamin. Unti-unti ring tila natuyuan ng luha ang kanyang mga mata hanggang sa wala nang gustong lumabas doon. Hindi niya alam kung gaano katagal pa ang lumipas bago niya narinig ang marahas na pagbukas ng pinto. Napabalikwa siya ng bangon at gayon na lamang ang gulat nang makitang nagpupuyos na si Cain. Why did you have to do that, Terry? Galit na tanong nito't sinaklit siya sa braso. What is it this time, Cain? Galit ding tanong niya. Lumaban ang mga mata sa mata. You know, I don't want you to be here, maid of honor. Tila kulog na dumadagong doon sa apat na sulok ng silid ang boses nito. Have you gone crazy? Yes. Bulalas niya't muling nag-init ang sulok ng mga mata. Yes, I'm crazy, Cain. At nababaliw na nga yata ako dahil... Bago niya na ituloy ang sasabihin, napahagulo siya. Sa pagtataka niya, binitawan siya nito't biglay naging masuyo. Dahil ano, Terry? Tanong ito sa kanya. May kung ano sa tinig nitong yun nang nag-uudyok sa kanyang aminin na ang totoo, ngunit hanggang sa huling pinigil niya ang sarili. Please, just leave me alone. Gusto ko magpag-isa. Yun lang bang sasabihin mo, Terry? Muling naging formal ang tinig nito. At anong gusto mong marinig, Cain? Damit, Terry. Alam mo kung ano gusto kong marinig, pero bakit hindi mo magawang sabihin yon? Gusto kong marinig na sabihin mong mahal mo ko. Pagdakay deklara nito. Nagangat siya ng mukat na patitig dito, and Lord, hindi siya makapaniwala sa nakita. There was pain and longing in his eyes. Pero higit doon ay nabakas niyang pag-ibig na hindi niya kailanman inaasahang makikita. Cain? Nagtatanong ang mga matang tinangka niyang haplusin ang pisngi nito, ngunit mabilis itong lumayo sa kanya. How can you be so numb, Terry? Can't you feel it in your heart? I've been loving you since you were 13. It was as though he threw a bomb at nabingi siya sa pagsambulat noon. I've been loving you since you were 13. Hindi siya makapaniwala inulit yun sa isipan. Nung makita kita sa bukal, naked and so innocent. I knew din na balang araw ay magkakaroon ka ng mahalagang puwang sa puso ko. But you always made me cry. Binubos ka mo at pinapaiyak sa tuwing malalapit ako sa iyo. Ani habang unti-unting lumalapit dito. It was a sort of defense mechanism. Narinig niyang pagak na tawang kumawala sa lalamunan nito. You see, nahihiya akong ligawan ka. Gayong mas bata ka pa kay Roseanne. Nakagat niya ang labi upang huwag mapasigok. Bakit ngayon lang ito sinasabi ang lahat ng ito kung sani noon pa? Sani hindi na umabot ang lahat sa ganito. Nalungkot ako nang manirahan sa States ang aming pamilya dahil magkakalayo tayo. Pero sabi ko sa sarili ko, walang distansyang maaaring makapalayo sa ating dalawa. Kaya na makatapos ako sa pag-aaral at matuto sa buhay ay nagpasya akong bumalik dito. Humarap ito't huling-huling itong pagtatangka niyang hawakan ito sa balikat. Napapahiyang binawin niyang kamay at binaling sa ibang paningin. Why, Terry? Hindi ka man lang ba nagtaka kung bakit basta na lamang akong pumayag sa kagustuhan ng Lola Rosalina ni ipakasal tayo sa isa't isa? Pwede ko sabihin huwag at wala siyang magagawa para pilitin ako. Kahit tinakot niya ako hindi mapupunta sa akin ang asyenda, kung hindi kita mahal walang blackmail na makakapagbabago na aking pasya. But I love you, Terry. Kaya ang ginawa ng ating mga abuela ay napabilis lamang sa plano kong ligawan ka hanggang sa ibigin mo ko. But I love you too, Cain. Amin niya. Sukat sa kanyang sinabi nagliwanag ang anyo nito. Tumango siya. I guess hindi ko lamang yung binigyang pansin dahil ang katuwiran ko'y masyado pa akong bata para sa ganung bagay. Isa pa'y sinabi mo ayaw mo sa tulad ko may gatas pa sa labi. Oh sweetheart. Anito't niyakap siya. Tuluyan na siyang napahagulhol sa dibdib nito. Shush, sweetheart, huwag ka na umiyak. Anito habang hinaplos ang buhok niya. Hindi ako manhid, Cain. Ikaw, bakit kailangan mo pa munang marinig na sabihin kong mahal kita bago malaman yun? Hindi pa ba sapat nang ipinagkaloob ko sa iyong aking sarili nang walang anumang inaasahang kapalit? I guess I love you that much na iya kong pilitin ka sa isang bagay na hindi mo gusto. Yes, hindi mo ko pinilit. Kinuha mo lang isang bagay na hindi nagpapaalam. Isang tawang pinakawalan nito. Matapos ang kanyang sinabi, kasunod nun ay hinagka nitong buhok niya at ibinulong. That's the one thing you are so willing to give, sweetheart. And it's always there for the taking. No, it's not. Hindi na nga ikakasal ka na kay Salome. Nang maalala yung tinulak niya to. But last night, that would be the last, Cain, malungkot niyang sabi. No, tutulit at muling kinulong sa mga bisig ang baling kinita niyang katawan. Bago ako nagpa siyang magbalik dito, I told myself, I will do anything just to bring back those lost times. Cain, noong mga panahong nagkakasiyakan sa mga paghaplos lamang sa mga pisngi ko, but I guess hindi ko mararamdaman niya dahil nandyan na si Salome.
To hell with Salome. How can you say that? She's carrying your child. It's not my child, sweetheart. And don't worry about Salome. Sa palagay ko'y hindi mo na siya muli pang makikita dito sa asyenda. Napakulit mo siya nang makita ngiting unti-unting nagkakahugis sa mga labi nito. Anong ibig mo sabihin? Kanina nang umalis ka hindi na nakapagpigil si Will at kinumpronta niya si Salome. He told her that she's lying about the baby and about everything. Na walang karapatan si Salome na pasakitan ka dahil higit sa sino man na ikaw ang babaeng karapat-dapat para sa akin. Nung una'y ayaw ko maniwala, pero nang ipakita sa akin ni Will ang mga dokumento'y napilitang umamin si Salome. Binayaran lang pala siya ni Teodoro para makapaghiganti dito sa ginawa kong pagpapakulong sa kanya. The child she's carrying is that another man. Hindi sa akin. Nakokonsensya siya kaya sinabing hindi naman gugulo pa. At kung sakali nakahanda siyang tumistigo laban kay Teodoro. Naamyo siya sa mga narinig, ngunit hindi pa rin siya lubos na makapaniwala. It was too good to be true. Kanina lamang ay hinahalikan pa nitong babae sa harap niya. Pero may nangyari sa inyong dalawa, sabi niyang nasa tonong hinanakit. Yes, pero isang beses lang yun at lasing pa ako. Ngumisi ito bago marahang hinaplos ang kanyang puson. But I wasn't drunk when we made love in your apartment. I know, and I'm not drunk either. Ani ang napapikit sa pagkakapukaw ng sensasyon sa kanyang kaibuturan. Alam mo bang labis mo kung sinaktan nang tanggihan mo alukong kasal pagkatapos na may namagitan sa ating dalawa? Anito na sinimulang halikan ng batok niya. Kaya sa galit ko'y pinasya kong pakasalan na lamang si Salome at parusahan ang sarili ko habang buhay. Dahil akala ko hindi naging sapat ang aking expertise para mapahinuhod ka. She felt his hand unzip her jeans. Pagkatapos ay humaplos yung pababa at giniit ang daliri sa pagitan ng kanyang mga hita. Kain. Mainit ang hininga nitong pumapaypay sa kanyang leeg. Don't you think we have to go first to Juliana's? What? Why? Anito tila ibig magprotesta. Kailangan ko magpasukat ng gown? But it's over between me and Salome. May kalakip na pagtatakang sabi nito. I know, my husband wedding with another woman is off. Hindi na rin matutuloy ang pagiging maid of honor ko. So why do we have to go to Juliana's? Ngumiti siya bago sinapo ng mga palad ang mukha ni Cain. He tried to kiss her, pero agad niyang iniwas sa mga labi. Nagpakita ito ng pagpoprotesta. Do you know why we have to go to Juliana's? Ulit niya. Nang makitang pagtatanong sa mga mata nito sa kanya sinabi, because for the second time, I will be your bride, Cain. And this time it's for real. I will be Mrs. Cain Montero. And I intended to enjoy every right and privilege that go with it. I think you're going to enjoy one of your so-called privilege right now. Naglikot ang mga daliri nito doon habang ang isang kamay marahang humahaplos sa magkabilang dibdib niya. Really? Habol lang hiningang tanong niya. Nang buhatin siya nito at ilapag sa kama, ay alam niyang nagsasabi ito ng totoo. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.